Hello mga guys, si Admin Rich po ito. Pag-usapan po natin ngayon itong latest survey mga kaibigan, no? Trust ratings of top government officials, June 2024. So, bago po ito, latest po, no? So, mga kaibigan, ang pag-usapan lang natin dito ay sa dalawang highest official of the land, no? Si President Bongbong Marcos at ang Vice President, si Sara Duterte. Eto nga na, di ba, madalas na pinagmamalaki ng mga kabilang kubol, no? Yung mga DD sheets na mataas daw, si Sara, pinakamataas daw. Okay, so mga kaibigan, ito na yung pinaka-latest. Bumaba po si Sara Duterte. Okay, nung May, ang kanyang trust rating ay 60%. Nitong June ay 58% na lang. Yung undecided po nung May, 22% for Sara Duterte to At ngayong June, the same pa rin. 22% pa rin yung undecided. Diba? Hindi tumaas, hindi bumaba, naka-fix pa rin siya. Pero, kita nyo, napaka-significant po ng pagbaba ng trust rating ni Sara. Kasi 60% nung May, tapos biglang naging 58% ngayon. Diba? Ngayong June. So, sa distrust naman po, nung May 2024, 18% ang distrust, ang hindi nagtitiwala. Pero ngayong June 2024, ay tumaas po. Naging 20% na po ang hindi nagtitiwala kay Sara Duterte. Nakakabahala po ito, di ba? Samantalang sa ating Pangulong Bongbong Marcos, noong May ay meron po siyang 56% na, sa kanyang trust rating. At ngayon po, ngayong June, tumaas ito ng 2%. Naging 58% na. So good news po ito para sa ating Pangulo. At pagdating naman po dito sa undecided, nung May 2024, 20% yung undecided para po sa Pangulong Bongbong Marcos. At nitong June, hindi pa rin po nagbago, 20% pa rin yung undecided. Pagdating naman po sa distrust, nung May 2024, 24% po ang hindi nagtitiwala kay PBBM. Pero ngayong June 2024 ay naging 22%. So, ibig sabihin mga kaibigan, yung noong May na 24% ang hindi nagtitiwala sa kanya, pagdating ng June, 22% na lang. So, good news ito kasi nabawasan po yung mga tao na hindi nagtitiwala sa kanya at dumadagdag po ito doon sa mga tao na nagtitiwala sa ating Pangulo. So, good news ito mga kaibigan, no? So, ito po yung latest na survey ng Tangier or Tangery. Okay, basahin po natin dito President Marcos satisfaction rating increased from 43% to 45%, while his trust rating increased from 56% to 58%. Wow, ang ganda ang galing mga kaibigan, no? Yung satisfaction rating ng ating Pangulo, 43%, ngayon ay 45% na. At ang kanyang trust rating, 56% noon, ngayon ay 58% na. Samantala, sa ating Vice President, no? Vice President Sara Duterte satisfaction rating dropped from 52% to 50%. Aroy, no? 52% siya noon, ngayon 50% na lang. So, nag-drop po. While her trust rating from 60% to 58%. Mga kaibigan, consistent po, no? Consistent po ang pagbaba ng Vice Presidente. Ang mga didishit, mga kaibigan, hindi po sila marunong tumingin sa pa-survey, no? Tinitingnan po nila yan sa number na, ay, ang taas ni VP. Hindi po ganun mga kaibigan. Iba po kasi ang number, no, ni Sara Duterte sa Pangulo. Kasi ang Pangulo po ay presidente po ng Pilipinas. So, iba po ang rating yan. Kasi po, alam naman natin na kapag may mga nangyayari sa iba-ibang mga ahensya ng gobyerno, ang sinisisi ay ang Pangulo natin, di ba? Kaya, apektado din ang Pangulo natin kapag may nangyayari sa iba-ibang ahensya ng gobyerno. Samantalang, ang Vice Presidente, DepEd lang naman ang hawak niya noon at saka yung pagiging Vice Presidente niya. So, yun lang mga kaibigan, no? So, kung makikita natin, yun lang ang ahensya, ang departamento na kanyang nasakop niya. So, kahit na may mangyaring kapalpakan sa iba-ibang departamento, safe yung Vice President, hindi siya sisisihin. Kaya, given mga kaibigan na mataas yung kanyang rating.
Pero, significant po dito kasi ang tinitingnan po pagdating po sa mga survey ay yung pagtaas at pagbaba. No? So, kitang-kita po natin na every survey, hindi po siya tumataas. Siya po ay consistent na bumababa. At pag nagpatuloy pa po ito na bumaba until 2028, hindi na po siya magkakaroon ng chance para manalo as President of the Philippines. Wala na po siyang magiging tsansa. No? So, yan po mga kaibigan. So, patuloy po ang pagtaas ng satisfaction at trust rating ni PBBM kumpara kay VP Sara na bumababa ang satisfaction at trust ratings. Okay. So, tingnan po natin yung explanations po dito. Regarding VP Sara's ratings, there's a rise in distrust and satisfaction towards Sara Duterte. So, patuloy daw po, no? Patuloy na tumataas yung distrust at dissatisfaction towards Sara Duterte. At continued strong support base in Mindanao. Ikaso mga kaibigan, hindi lang naman Mindanao. Luzon, Visayas po ito. At saka NCR. Diba? Kasi kung sa Mindanao ka lang, hello mga kaibigan, mas marami po ang botante dito sa Luzon, dito sa NCR, Visayas, kaysa sa Mindanao. Diba? So, increase dissatisfaction and distrust in Metro Manila, Southern Luzon, Northern Luzon. So, ito mga kaibigan, nag-increase, tumataas ang mga hindi nasasatisfy sa kanya, no? At ang tumataas din ang distrust, no, ng mga tao sa kanya sa Metro Manila, sa Southern Luzon, at saka sa Northern Luzon. Diba? So, eto po mga kaibigan, ang feedback po dito ng mga tao kung bakit patuloy o tumataas na inaayawan na wala na silang tiwala kay VP Sara, ay eto mga kaibigan yung mga feedback. No? Kanyang pagiging public servant. Sabi po dito, she's incompetent, greedy, and not pro-Philippines, not pro-Filipino, not fit sa position niya. Yan. So, at sabi pa dito, hindi magandang record na naiwan niya tungkol sa Philippines education. Aray ko, mga kaibigan, no? So, ito po ang komentaryo ng publiko. Incompetent daw po si Sara Duterte. Parang yan yung sinabi ko sa rally namin di ba? Yung resign Sara. Tapos greedy. O bakit sinasabi ng mga tao na greedy? Malamang ito po ay dahil sa confidential funds, no? Na 125 million na ginastos lang in 11 days. At saka mga kaibigan, yung paghingi niya ng 100 billion na budget sa DepEd. Na kung titingnan natin, di ba sabi niya, give me 100 billion and I will solve all the problem in basic education. Pero hindi niya nagawa. Mas lalong lumala ang problema sa basic education. So, dahil doon mga kaibigan, napansin ng mga tao, kasi ang katwiran po ng ibang tao, bakit parang parang napaka-greedy naman. Kasi, biruin mo, sasabihin mo na, bigyan niyo ako ng 100 billion na budget, isosolve ko lahat ng mga problema. Mga kaibigan, kung titignan natin, hindi naman yung pera talaga ang talagang problema kundi yung political will. Kailangan meron kang strong political will para gawin yung trabaho mo. At marami naman 'di bang mga pwedeng gawin, mga options para magtagumpay yung mga programa ng DepEd. Madami yan mga kaibigan. Maging resourceful ka lang. Huwag kang aasa sa binibigay na budget ng gobyerno. Diba? At saka pwede mo pwede mong i-maximize yung budget ng gobyerno na talagang magastos mo siya sa tamang pinagkakagastusan. Diba? Hello mga kaibigan, isa-cite ko lang, Vice President Leni Robredo, nung siya ay umupo mga kaibigan, magkano lang ang budget ng Vice President nung umupo siya? Nasa 700-900 million, mga kaibigan. Diba? Million lang ang budget ng Vice President. Pero kita niyo mga kaibigan, nakakakuha siya ng iba-ibang mga awards at outstanding yung kanyang seat as Vice President of the Philippines. Very resilient at nakakagawa siya ng mga paraan para talagang magawa niya yung mga proyekto ng Vice President kahit na napakaliit ng kanyang budget.
Sabi ko nga sa inyo, ngayon ko na-appreciate, no? Yung vice president natin noon, na tinatawag nating lutang. Pero kung titingnan natin ngayon at ikukumpara yung kanilang mga achievements at yung kanilang mga ginawa, yung kanilang budget, makikita natin yung napakalaking kaibahan. 'Di ba? At kung i-compare nyo rin yung data, mas maraming ginastos si Vice President Leni Robredo doon sa kanyang mga naitulong sa mga tao, sa mga programa niya na naitutulong sa mga tao kaysa doon sa paggastos ng mga walang kapararakang bagay, 'di ba? So, ituloy natin mga kaibigan. Don't get me wrong hindi po ako supporter ni Vice President Leni Robredo. Number 1 po ako na naging critic niya, di ba? Pero, na-appreciate ko lang po ito ngayon kasi nakikita ko yung malaking kaibahan ni Leni as Vice President of the Philippines at ni Sara Duterte. Kaya nasa site ko lang po ito ngayon. Ano pa? Umalis siya sa pagka-DepEd, nag-resign siya, pero mga kaibigan, iniwan niya ang napakaraming problema sa DepEd. Apparently, Filipinos have below average IQ. According to new report, PH students still among lowest scorers in reading, math, science in PISA. Then, Philippines ranks at the bottom of new PISA test on creative thinking. Yan. Kahit sa creative thinking, ganun pa rin, no? At the bottom pa rin tayo. Then, only one public school in the Philippines passed PISA test. Diyos mio, ano ba yan? Then PISA, Philippines 5 to 6 years behind. Ito pong ating binalita ngayon ay mababasa niyo po yan dito po sa The Manila Bulletin. Yan. Basahin niyo po dyan. Yan, andyan po nakalagay. No? Marcos satisfaction, trust scores up, Duterte's ratings drop. Yan. So, yan po mga kaibigan, no? Sa mga DD sheets. Yan. Patuloy po na bumababa ang rating ng inyong Vice President. Bawas-bawasan kasi ang greed at bawas-bawasan din yung mga pagpaparinig, no? Dapat ipakita mo na Vice Presidente ka, professional ka. Huwag yung kapag meron kang hinakit o hinanaing sa isang tao, dinadaan mo sa patutsada, dinadaan mo sa mga parinig na para kang high school. Ba? Tapos iwasan mo yung paggamit ng mga lengwa, ng mga kabastusan. Katulad lately, ginamit niya ang lengwa ni Maharlo Kaloka. Yung yung gurgur, Diyos ko, ang sama pala ng gurgur, mga kaibigan. DepEd Secretary nagsasalita ng gurgur. Grabe, no? Tapos, ayun, lately, di ba, yung mga ginagawa niya, mga parinig, meron siya mga pulburon, meron siya mga mangga. So, iwasan mo yan. Kasi, hindi yan nakakabuti sa'yo. Tapos, meron pa siya mga Dakota. Halatang-halata mong may mali siya. Na pagkakasabi niya, Dakota. Tapos, tawa siya ng tawa. Nung kasama niya, di ba? So, alam na this, mga kaibigan. Patuloy po ang pagbaba ng kanyang distrust rating at patuloy naman ang pag-angat ng ating Pangulo. Yun po, Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Bye.